Sa kubo ng mga katutubong mangyan kami kumain ng tanghalian at gumawa nga rin sila ng pinipig na galing sa tanim nila na palay kaingin. Noong nakaraang araw ay kasama nga namin ang mga katutubong mangyan na to sa kubo sa taas ng bundok at nabanggit nga nila sa amin na mag-aani daw sila ng palay kaingin. At inaaya nga rin nila ako na kung gusto ko daw pumunta at ang sabi ko nga sige pupunta ako at magdadala ako ng ulam at kanin para sa aming tanghalian. Meron silang maliit na kubo dito na napapaligiran ng mga tanim nila na palay kaingin at pagkarating ko nga dito sabi nila sa akin medyo marami-rami na rin daw yung mga naanin nila ng mga palay. Hindi pa rin pala sila kumakain ng umagahan kaya pagkarating ko, sabi ko sa kanila, magpahinga lang sila muna ng kaunti kasi kakagaling lang nilang mag-ani at kakain na rin kami ng tanghalian. Ang daladala lang namin na pumunta dito ay kanin at saka ulam. Meron din kaunting kutsara kaya sabi ko, ang pagplatuhan na lang namin ay puno ng saging na pakil. Napakasarap nga rin tumambay dito sa loob ng kubo nila, malamig at mahangin. Siguro ay dahil sa bubong na kugon at saka napapaligiran din kasi ng mga berde na damo at saka mga puno at mga palay kaingin. At nung medyo nakapahinga na nga sila lahat dyan mula sa pag-ani ng palay, nagsimula na rin ako dyan sa pagsandok ng kanin at ulam. At ang una ko nga mga inabutan dyan ay yung mga bata o mga budang. 10 kami lahat dito at yung niluto ko na kanin at chicken curry ay medyo madami. Kaya sabi ko yung matitira ay iuwi na lang nila mamaya at pagkain pa nila para mamayang hapunan. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian, maya-maya lang din pala konti ay nagsimula na rin sila dyan sa paggawa ng pinipig. Halos mag-iisang bilao din siguro dyan yung gagawin nila na pinipig. At ang pinakauna nga nila na ginawa dyan ay giniik muna nila yung palay. Ang pinili din pala nila dyan nag-iikin na butil ng palay ay yung hindi pa sobrang magulang kasi mas masarap daw ang pinipig kapag kayong medyo berde pa. Pagkatapos giikin ay tinahipan naman para matanggal yung mga butil na kipis at habang niluluto nga dyan sa kawali ay kinuha na rin nila yung kanilang lusong na pagbabayuhan mamaya. Tuloy-tuloy lang din pala dapat ang paghalo nito sa kawali kasi mabilis masunog at saka kapag ka nagluluto nito ay medyo pumuputok-putok ng kaunti yung mga butil. Mabuti na nga lang din daw at hindi nila nakalimutan na magdala ng lusong dito pero kung nakalimutan nila ay meron pa rin naman daw isang paraan. Yun ay yung maghuhukay sa lupa tapos maglalagay ng bato sa ilalim saka babayuhin. At nung natapos na nga sa pagsasangag ng palay, pagkahango ay diretso kaagad nila na nilagay dito sa may lusong at diretso bayo na rin. Sa paggawa ng pinipig, ang mahirap lang talaga dito ay yung pagbayo kasi matagal at kailangan kasi dito na humiwalay yung ipa sa bigas. Tinanong ko rin pala sila dyan kung ano pa ang nilalagay nila dito sa pinipig bago kainin. Sabi nila sa akin kapag ka nakuha na daw yung pinakang bigas niyan, ikakainin na daw nila ng ganun na lang. Sa amin kasi kapag gumagawa kami ng pinipig, nilalagyan pa namin ng gata ng nyog bago kainin. Pero sa kanila wala na daw. Ganito na lang daw talaga. Pagkatapos bayuhin ay tatahipan ulit para matanggal na yung mga ipa at makuha na yung purong bigas. Isa rin pala sa kinatutuwa ko sa kanila dito ay magaling silang magtahip sa bilao. Talagang humihiwala yung palay, yung binlid at saka yung bigas. Hindi ko lang alam kung ilang gatang ba itong nagawa nila lahat na pinipig. Pero binili ko yan sa kanila at ang bala kong gawin dito pagka uwi sa bahay ay biko. Mga bandang alauna dyan ng hapon nung umuwi kami at sumama na rin sila. Babalik na lang daw sila mamaya mga bandang 3:00 kasi ngayon ay masyado pang mainit para mag-ani. So yun lang naman for today's video. Thank you for watching!